May unoriginal content violation ka ba? Or nagkaroon ka rin ng limited originality of content? Or kung hindi pa man, narito ang mga dapat gawin para wag ka magkaroon nito. Ibabahagi ko ngayon ang mga experience ko patungkol dito. Ano itong unoriginal content? Ito yung mga video na kinuha mo sa isang creator na hindi mo binago man lang, hindi mo inedit, pagkakuha mo ay pinost mo agad. Automatically, unoriginal content yan. Mga picture na basta man lang ipinost at makikita mo walang nagko-comment, walang nagre-react. So, saan natin nakita yan? Dito yan sa Facebook Business Help Center. So, yung malinawan talaga at makita yung buong detalye ay pwede nyong puntahan dyan sa Facebook. Ano ba ang mga halimbawa ng unoriginal content sa Facebook? Ito yung pagkopya ng mga post mula sa ibang content creator or sa mga brand. O kaya naman, nagbahagi ka ng isang article o balita nang wala ka man lang opinion, walang pagpapahayag ng sariling pananaw. At nag-post ka ng video na kinuha mo sa isang creator na wala kang paalam, pahintulot sa may-ari. Isa yan sa unoriginal. Pag-aangkin ng post ng iba na feeling ay sa'yo yon. Isa din yan sa unoriginal content. Pag-post ng mga salita, mga words na kapareho ng ibang creator, malimit nangyayari yan. Lalo na sa mga caption. For example, cooking ang channel mo and then nag-post ka, sinigang na isda o kaya adobong manok. So, malimit na nandyan yan sa caption. Kasi napakarami nagpo-post ng ganyan. So, magiging unoriginal yan. Kahit sarili mo pang gawa yan. Pero, sa topic natin ngayon, hindi lang unoriginal content yung pag-uusapan natin. Pati itong limited originality of content. Kasi magkaiba yan. Ayan nga ang na-experience ko yung limited originality of content nung nagsisimula pa lang ako. Hindi pa ako monetize. Papalapit pa lang. Ngayon, dahil malapit na ngang ma-monetize, nagkaroon ako ng ganyang violation. Ang nangyari sa mga topic ko, kasi tutorial ito, napakaraming nagtutorial. Ngayon, na-detect na Facebook na pare-pareho na lang yung ipinopost. Nabanggit ay katulad ng paano ma-monetize, na napakarami ang nagpo-post ng ganyan. Paano magkaroon ng stars. Mamamalayan mo na lang after a days ay meron ka ng violation. Na yan nga ang nangyari sa akin. Bago ako na-monetize, na-delay pa siya ng almost 3 months kasi inayos ko pa yung limited originality of content. Ngayon, paano ba yung nadedetect ni Facebook? Gumagamit siya ng AI. Then, one click lang, malalaman niya agad kung merong mga words dyan na nagkakapare-pareho na, paulit-ulit nang nagagamit, and then yung mga topic na may kapareho na. Kaya magkakaroon tayo ng paglabag sa community standard. Then, eto pa, kapag ka nakita nung isang nag-post ng content, yung content mo is nagkapareho na kayo, then may pagkakataon na merong mainisin na pag nakita nila yon ay agad-agad na i-report nila yon. So, kapag ka nangyari yon, magkakaroon ka ng violation. Ngayon, siguro itinatanong mo, nagkaroon nga ako noon ng limited originality of content. Paano ko naayos yun? At na-monetize ako. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung limited, yung naging dahilan. Dinelete ko yon. So, hinanap ko yung mga pinost ko na merong kapareho. After a month, okay na. Nagkaroon na ng solusyon kasi nga inalis ko na yung mga nagkaroon ng limited originality of content. Then, for example naman, hindi mo ma-delete yung pinost mong content. Ano ang gagawin? May paraan dyan. Sarili mong content na yon, i-report mo kay Facebook. Sabihin mo na nagkaroon ito ng unoriginal of content na gusto mo nang ipa-delete ito sa kanya kasi hindi mo ma-delete. Ngayon, dahil ayaw mo nga magkaroon ng limited originality of content, paano yan maiiwasan? Pinakasolusyon dyan, maging original talaga. Kahit ano man yung binablog mo, gawin mong original yan. Sariling gawa mismo, huwag kang kumuha ng ibang clips. Gumamit ka ng sariling picture, sariling video. Pwede kang magkwento ng sariling kwento mo, personal na kwento. At maging maingat rin sa paglalagay ng hashtag. Mahalaga na alam natin ang paggamit ng hashtag. Baka kasi hindi tumutugma sa content mo yung hashtag. For example, ang ginagawa mo ay travel, and then yung hashtag mo, hashtag pangalan ng artista. Kasi nga nakikita mo trending yon. Isa rin yan sa mga pumipigil sa views. Masasayang lang yung pinost mo. Paano mo gagawin yan? Hindi ka manggagaya sa ibang content creator. Gawin mo silang inspirasyon. Ginawa mo yon, magiging original yung content mo. Then iiwasan din natin yung paggamit ng mga effects
na kinuha yung mga maikling effects tulad ng mga nakikita natin lagi, yung yung mga ganon, o kaya naman yung kay Duterte, wag mong subukan. Alin pa, yung wow. Kasi yan, paulit-ulit na yung nagagamit ngayon. Pag kinuha mo yung clips na yon, kabilang ka na sa paulit-ulit na gumagamit nun. Kaya kung gusto mo na tuloy-tuloy ang paglago ng Facebook mo, o kaya naman ng YouTube mo, dapat naiiwasan natin lahat ng yan. And then, gumawa tayo ng mga original. So, pagdating ng matagal na tayo sa pagbablog, ay hindi na natin mararanasan yan. So, sana nakatulong sa iyo ang video na to, at kung nagustuhan mo ito, pwede mo itong i-share para makatulong pa tayo sa mga kapwa natin content creator. That's all. Thank you so much.